tatakbo nga ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-senador? Yan po ang balitang mabilis na kumalat kaninang umaga. At ito po ang aking napag-alaman. Sa pakikipag-usap ko sa telepono kay Senator Bongo, iginiit niyang hindi totoo ang mga balita. Hindi raw lilipat ng tatakbuhang posisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde sa Davao City. Samantala sa aking pakikipag-usap naman kay dating Secretary Silvestre Bello III, tinawagan umano siya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea para imbitahang tumakbo sa Senado. Magkikita raw sila ng dating Pangulo sa Manila Hotel kung saan naghahain ngayon ng kandidatura ang mga tatakbo sa pagkasenador mamayang alas 2:30 ng hapon. Alas 5 ngayong hapon ang deadline ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Tutukan ang kaabang-abang pang mga mangyayari sa COC filing dito sa 1PH at 1 News. Samantala sa Davao City pa rin, formal nang naghain ng kandidatura para sa 2025 elections ang mahigpit umanong makakalaban ng mga Duterte. Live mula sa Davao City, magbabalita si Bril Montalvo. Bril, ano ang update dyan? Cheryl, dito sa COMELEC sa Davao City, wala pa ring kumpirmasyon dun nga sa kumalat na balitang tatakbo na sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kakansilahin na niya ang kanyang naunang Certificate of Candidacy dito para pagka-mayor. Hain ng Certificate of Candidacy sa pagkamayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama niyang nagpunta sa COMELEC nitong Lunes ang common law wife niyang si Hanelet Avancenia. Sa kanyang muling pagtakbo, nagbitaw ng pamilyar na babala ang dating Pangulo laban sa mga sangkot sa ilegal na droga. Lumayo na kayo. Ngayon na. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Sakaling manalo, ito ang magiging ikawalong termino ni Duterte bilang mayor ng Davao City. Itutuloy raw niya ang kanyang war on drugs para sa kapayapaan ng lungsod. I just want a peaceful city. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact Manila kung sino itong ulo na to. Kasi mamamatay talaga yan. Running mate niya ang kanyang anak na si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte na naghain na rin ng COC sa pagka-vice mayor. Actually, over the past 2 days, nagama kayo mga changes na good, but kung ano yung final yun ang mga naisip ko. Asa tanaw na mo mayo, komportable ra. So, nalipay ra po ko nga kuhan. Nga kaning mga tawhan na mga taga Davao, nalipay sila nga balik ang pinalangga nato ng former president o former mayor diri sa Davao City. Matunog namang makakatapat ng mga Duterte ang pamilya Nograles. Lalo pa itong naging maugong nang magbitiw na kahapon bilang chairman ng Civil Service Commission si Attorney Carlo Nograles. Naghain na rin ang kandidatura bilang re-electionist si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Kung mananalo, ito na ang ikatlo at huling termino ni Pulong bilang kongresista ng lungsod. Ayon kay USC Political Science Professor Froilan Calilong, importante sa mga Duterte na manalo ngayong darating na halalan dahil malaki ang epekto nito sa kanilang pagposisyon sa 2028 national elections. Kung sa Davao matatalo ang mga Dutertes, it will definitely create an impression to the public na mahina na ang mga Duterte. No? And this is the reason why gusto ni PRRD na siya yung hahabol. Kasi kung ang hahabol, maaring si Baste or anybody other than him, baka masingitan, baka lusot ang mga Nograles, and this is something that they don't want to happen.
Cheryl, alas 9 kaninang umaga nang dumating dito sa Comelec Davao ang mga Nograles. Si PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles kakalabanin si Congressman Pulong Duterte para sa kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Habang ang kapatid niyang si Carlo Nograles na nagbitiw sa pwesto kahapon bilang chairperson ng Civil Service Commission, naghahain din ang kanyang COC kalaban ni Digong sa pagka-alkalde ng lungsod. Running mate ni Carlo si Davao City 1st District Councilor Bernie Alaga. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Sa puntong ito, makakausap po natin si dating Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali naman. Sec, maaga po ang mga balita na kayo raw po ay tatakbo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo sa pagkasenador. Ano po ba ang totoong balita? Sa inyo na po manggaling. Ang totoo, Cheryl, ay na nakarating sa akin ang balita na si former President Duterte ay tatakbong mayor. Okay? So, yun ang unang balita na narinig ko. Pero just recently, mga 3 hours ago, may balita na iba na ang tatakbuhin niya. Hindi na mayor, kundi senador. At pinarating din naman niya na pag tumakbo siyang senador, gusto niya ako makasama. Yun. Paano po? Sabi ko, Paano po nakarating sa inyo itong balitang ito, Sec? nakarating sa akin through dating Executive Secretary Major Dea at yung dating Secretary ng si Juni Vasco. Opo. Gusto daw ako makasama ni Pangulong Duterte. Yun. Kaya ako naman, alam niyo naman, ang hirap tanggihan ng ating dating Pangulo. Pero, siyempre, magpapala muna ako sa pamilya ko. Tinitignan ko rin yung aking situation. At pinag-aralan ko po kung hindi ko pwedeng tanggihan si dating Presidente Duterte. But you only have until today at 5 p.m. to decide. Pero yung pong pagtakbo o sa pagkasenador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ibig niyo pong sabihin ay hindi pa rin sigurado. Kanina po ay magkausap tayo sa telepono at sabi niyo po ay nakatakda kayong magkita today? Opo, magkikita po kami. Medyo ko malalaman kung talagang tatakbo siyang sa senador. At mga anong oras, this is confirmed, Secretary, that you will meet with him? Yes. Yes, that I will be seeing maybe between 2 to 2:30 po. Ano po ba ang sabi sa inyo ni dating Executive Secretary Medialdea? Talaga daw po bang buo ang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo na sa pagkasenador o nag-iisip pa rin po kung magwi-withdraw siya as mayor and run for Senate? Yun ang hindi namin napag-usapan, Cheryl. Ang napag-usapan namin noon na sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung tatakbo siyang senador, gusto niya ako makasama. Ayun. Pero yung lately, yung 2 days ago, almost 2 days ago, nabalitaan ko nga na nag-file na siya ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Davao City. So sabi ko, wala na yung possibility of his running for Senate and also asking me to join him. But lately, nagtawag na naman na baka raw magbabago ang isip niya at tatakbo siyang senador. At alam mo naman, pagka kinausap ako ng ating dating Pangulo, matagal na po pagsasama namin at mahirap tanggihan ng aking kaibigan na dating boss ko, Department of Labor. So mamaya nyo pa lamang din po malalaman kung talagang desididong mag-withdraw bilang alkalde ng Davao City na kandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung tutuloy nga siya sa Senado. Kung tutuloy po siya, kung malalaman natin mamaya kung tutuloy, kung i-withdraw niya, kasi marami ng balita na nakakarating sa akin na nag-withdraw siya.
bilang kandidato para mayor. Pero hindi ko pa siya may nakakausap mismo, so hindi ko po ma-confirm kung talagang nag-withdraw at tatakbo na siya pagka-senador. So, kayo po ay tatakbo sigurado na sa pagka-senador or only if he's gonna run too? Pagka tumakbo siya ng senador at ako'y kinausap, gaya na sinabi ko, Cheryl, mahirap tanggihan yung matagal ko ng kaibigan since 1964 at naging boss ng 6 na taon. Again, confirm po, saan at anong oras po kayo magkikita ni Pangulong Rodrigo Duterte? Siguro between 2 to 2:30, Cheryl. Saan po ito, Sec? Sa Manila Hotel ang usapan namin. Confirm po yan. Hindi pa wala pang Apa. hindi pa umaatras. So anytime now, pupunta na po kayo. Pupunta ko, siyempre. Opo. Sec, maliban po sa inyong dalawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, sino pa po ang makakasama nyo sa meeting? Wala akong alam ng kasama namin. Basta ang alam ko, makita lang kami. Siguro yung pag-usapan namin kung anong plano niya at para sa kanya at para sa akin. Well, makikibalita na lamang po kami muli. Marami pong salamat sa inyong oras, former Labor Secretary Silvestre Bello III.